Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Stress siya, stress na stress. Kaya parang feeling niya gusto niya kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Si Sara Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong at unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagno-notice. Pero pag si Sara po ay ang tingin niya ay, ops, ito ang tama ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Alam mo niyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko. Meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Ang daming mga basher po yan, basher about finances lagi. Walang may pupula sa kanya sa kanyang kandidatura, sa kanyang pamamaraan, kundi sa pera lang lagi siyang pupunahin. Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga Pilipinas. Kaya again and again, ako po'y magbabasa at makikichika sa ating mga bituing nagniningning. Ngayon po, ang mapalad na aking babasahan ay si Sara Semerman Duterte. Ayan po. Nandito po. Ito po, again, ito'y katuwaan lamang. Wala po sanang pikunan. Basta makinig at sana po ay matuwa. Ayan. Sara Duterte alias Sara Duterte. Oops, ang dami niyang mga plano. Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Pagkatapos, maaring ito ay may kinalaman dito kaya masakit ang kanyang katawan, masakit ang kanyang ulo. Stress siya, stress na stress. Kaya parang feeling niya gusto niya kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Ayan. At ito naman po ang kanyang mga plano. Ang plano niya actually is maganda naman. Kaya lang alam mo yung nobody is perfect about the plan. Maaring ang plano niya ay hindi maganda naman sa mga constituent niyang iba. Especially sa kanya kasi maganda yung intention niya. Pero hindi nga we cannot please anybody. So, ang dami po niyang mga, ang dami niyang dapat paliwanagan, ang dami niyang dapat i-explain. Tapos, yung mga tao, nandun lang, ng buhay niya. Hindi niya alam kung saan tama ang mali ang ginagawa niya kasi ang daming pumupuna, ang daming gusto siyang pasukuin or ang daming ipabukas sa kanyang bibig na mali ang kanyang mga ginagawa. Pero Sara Duterte is Sara Duterte. Ang ibig sabihin nga from the name Sara is tough, matapang, survivor. Sa mga pinagdaanan niya sa buhay, siguro itong nangyayari ngayon parang flavoring lang ng life niya. Ayan. Sara Duterte, born to be a person with a golden spoon sa mouth niya. So, hindi natin siya po pwedeng i-command ng kung ano ang gusto natin. Sara have his own way, her own way, kung paano patatakbuhin at isi-share ang kanyang galing sa mga tao. Yun ang hindi nakita ng mga tao kasi mabait, masunurin sa mga tao pero nag-iisip. Kaya pag alam niyang ops, hindi ito para sa ikabubuti ng paligid. Hindi ako makasara, binabasa ko lang yung Duterte. Hindi ako any politiko, hindi ako kasi gusto ko mabuhay lang ako ng normal, maging maayos. So wala akong kinakampiang politiko. Ito lang ang sinasabi ko kung anong sinasabi ng tarot. Si Sara Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong at unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagno-notice. Pero pag si Sara po ay ang tingin niya ay ops, ito ang tama ito ang tama.
well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Ayan. Ganun siya. Hindi naman siya spoiled brat, pero ganun po siya para siyang isang babaeng nasa katawan ng isang lalaki na nagtatago sa katawan ng isang babae, pero hindi naman siya po tomboy or T-bird. Ganun ang karakter niya. Ay nako, napakaraming tao ang naghahangad na ang kanyang kasayahan. Ito, masaya po siya at saka open siya sa lahat ng bagay. Maging open din siya sa feelings. Ay naghahangad sila na tarangkahan. Ibig sabihin tarangkahan ops, hanggang dyan lang ang iyong saya. Hindi ka po pwedeng mas sumaya pa. Hindi ka po pwedeng mas maging matayog pa ang pangarap mo. Kung vice president ka ngayon, ops, dyan ka lang. Hindi ka na papayagang mas umangat pa. Pero alam mo nyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. So darating ang time, magkakaroon lang siya ng napakaraming problema and basher and everything, pero darating po ang time, maaaring siya po ang susunod sa yabag ng kanyang ama.